meron siyang narinig na hindi maganda about you. Ito yung sinasabi natin na gossip. So, maaring dahil ito sa paninira, no? Ng ibang tao kasi parang may umaahas dun sa relationship nyo. Ayan, na nagiging dahilan para nagkakaroon ng conflicting thoughts itong person mo. Mga kapiksi, kumbaga parang naiisip niya kung totoo ba yung narinig niya, ganyan. Kung naghihinala ka sa person mo, guys, naghihinala din siya sa'yo. So, yun yung nakikita natin, mga kapiksi. Parang the feeling is mutual kasi parang, sabi ko nga, may naninira dun sa relationship. Parang he said, she said, ganyan. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love life reading, mga kapiksi, para ngayong October para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang, mga kapiksi, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case na hindi kayo naka-resonate dito, guys, pwedeng yung panoorin yung video sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. Alright? So, tingnan natin yung mga naka-impluensya sa inyong relationship ngayong October, mga kapiksi. We have gossip energy, we have union, meron din tayong open relationship. For some of you guys, may nang mamarites may nang mamarites sa relationship nyo, guys. Parang yung iba sa inyo merong naninira sa relationship nyo. Pwedeng mga kaibigan, ganyan. Parang let's say for example, sinisiraan kayo ng mga kaibigan niya sa person mo, o kaya naman sinisiraan yung person mo sa'yo ng mga kaibigan mo, okay? Pwede rin mga kamag-anak, or in-laws, ganyan. Kunwari sinisiraan kayo ng in-laws mo sa person mo, or sinisiraan ng pamilya mo yung person mo sa'yo, okay? So, pwedeng ganun, mga kapiksi. Pero, at saka yung iba sa inyo, parang may naririnig kayo na hindi maganda about your person, mga kapiksi. Meron din tayong open relationship, guys, no? Pag sinabing open relationship, not committed, non-committal na relationship. Kumbaga parang pwedeng merong multiple partners, ganyan. Pwedeng yung person mo, meron siyang ibang person, tapos ikaw pa, ganyan. Alright? And for some of you naman, maaaring kung let's say for example, hiwalay na kayo ng person mo, or hindi na kayo nag-uusap, ganyan, mag-ex, pwede rin magkaroon ng some kind of union between your person, magkaroon ng reunion. Or for some of you naman, maaring mag-commit na yung person mo kasi nga open relationship kayo, di ba? So maaring ikaw yung pipiliin ng person mo, mag-commit siya sa'yo, mga kapiksi. Alright? So yan yung mga nakita nating influences sa love life nyo, Sagittarius, ngayong October. Tingnan natin yung mga ganap, no, sa relasyon nyo gamit itong deck na to. So dito naman, hanapin natin yung energy ng love, mga kapiksi, tapos yung energy ng Sagittarius. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa mga kapiksi natin na gusto nyo maman, mag-avail na kayo ng course, guys. Sobrang ganda talaga niyan. And good news, no, kasi magbibigay ako ng 10% discount ngayong October, guys, hanggang October 30 sa lahat na mag-avail ng course. So mag-send na kayo ng email, mga kapiksi, para mag-avail kayo. Alright? So ito yung energy ng love, mga kapiksi. Tapos ito naman yung energy nyo, Sagittarius. Mayroon tayong nakikitang presence ng earth sign dito. Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring earth element yung person mo. Maaring may earth
earth element sila sa kanilang natal chart, mga kapiksi. For some of you guys, nakikita angel number 444, i-check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Maaari kayo nagkakaroon ng conflict sa inyong person, tapos yung person nyo parang very aloof sila. Pag sinabing aloof, parang parang hindi ba sila masyadong makalapit sa'yo, hindi mo sila masyadong makausap. Parang meron siyang, parang naglalagay siya ng wall between you and this person, no? Parang hinaharangan niya, no? So parang naglalagay siya ng wall, naglalagay siya ng pagitan between you and your person. For some of you guys, parang may nalaman, hindi ko alam kung ikaw yung may nalaman, may na-discover tungkol sa kanya, or parang meron siyang narinig na hindi maganda about you. Ito yung sinasabi natin na gossip. So maaring dahil ito sa paninira, no, ng ibang tao, kasi parang may umaahas dun sa relationship nyo, ayan, na nagiging dahilan para nagkakaroon ng conflicting thoughts itong person mo, mga kapiksi. Kumbaga parang naiisip niya kung totoo ba yung narinig niya, ganyan. Kung naghihinala ka sa person mo, guys, naghihinala din siya sa'yo. So yun yung nakikita natin, mga kapiksi. Parang the feeling is mutual, kasi parang sabi ko nga, may naninira dun sa relationship. Parang he said, she said, ganyan. So tapos parang nangingimi siya na makipag-usap sa'yo, dahil dun sa mga naririnig niya, mga kapiksi. So medyo may impact itong chismis na to. Yung mga naninira sa relasyon, meron talaga siyang impact dun sa relationship nyo, mga kapiksi. You may want to go on a travel, guys. Pwede kayo mag-travel, kaya lang parang yung iba sa inyo, kahit gusto nyo mag-travel, parang medyo kapos din sa budget, no? Pero if ever man na mag-travel kayo, or kahit simpleng date lang siguro, mga kapiksi, parang feeling ko magkakausap naman kayo ng maayos ng person mo, and mariresolve nyo naman yung mga unresolved na mga tanong, kasi parang feeling ko may mga tanong kayo sa isa't isa na hinahanapan nyo ng sagot. Parang totoo ba to? Ganyan, naniniwala ka ba dito? Ganyan. So parang mga ganon. Meron din tayong presence ng another fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So maaaring may fire element. Ayan, no, mahal nyo naman yung isa't isa, mga kapiksi. Pero parang lalo na kung LDR kayo, yan, mahirap talaga yung pag LDR. Yan. Pag LDR, kasi hindi nyo makakontrol. Tas mahirap pa yung communication pag LDR, diba? Kasi minsan iba ng time zone, ganyan. At saka doon talaga lumalabas yung mga soul guys, ng mga kamag-anak kapag LDR. So parang feeling ko, guys, may strong na ganun na nangyayari sa inyo. Parang may nakikialam sa relasyon nyo, nagmamarites, ganyan, naninira. Either sinisiraan ka or sinisiraan yung person mo dun sa relationship. Tapos LDR pa, kaya medyo mas mahirap. Tapos yung person mo naman, parang naniniwala siya, no? Kahit na mahal ka ng person mo, nakikita natin na mahal kayo ng person mo, pero parang nadadala siya sa mga sumbong, no? Kahit na magpaliwanag ka, kahit na tama ka naman, kahit wala kang ginagawa, parang sa mata niya, sa isip niya, napapaisip siya, mga kapiksi. Yun yung reason kung ba't nahihirapan kang makipag-connect sa person mo, if in case na nakaka-resonate ka dito sa reading na to, mga kapiksi. Alright? So, pwede nyo pakinggan, guys, yung mga pampawala ng balakid subliminal natin. The best yon para sa mga may nakikialam sa relasyon, no? Para mahalin kayo ng family nila, and mahalin kayo ng mga kaibigan nila, para maiwasan yung mga chismis na yan and paninira, and yung person mo, ikaw yung ipa-priority. So pwede nyo pakinggan yung subliminal na yun, nandiyan lang yan sa ating homepage. Hanapin nyo lang doon sa playlist, para makatulong sa inyo, mga kapiksi, if ever na nakaka-resonate kayo dito. Alright? So comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan. Pwede nyo i-combo yung mga subliminals, guys, no? Kayo na lang yung mamili. Depende sa sitwasyon nyo. Marami na tayong success stories. Pwede rin kayo magpa-customize kung gusto nyo. Mag-send lang kayo ng email, guys. So tingnan natin yung mga additional na love message para sa inyo. Habang sinashuffle ko to, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career,
pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinaypixitarot@gmail.com. So, ito yung mga additional na love message para sa inyo guys. For some of you, we have codependency issues dito mga kapiksi. For some of you guys, maaaring merong konting bad habits yung person mo, addiction, ganyan, alcoholism, or kung ano man na masamang bisyo. Again guys, pwede nyong pakinggan yung pampawala ng balakid subliminal. Kasi yung masamang bisyo or yung mga bisyo, barkada, alcohol, balakid siya di ba? Balakid siya sa relasyon. So, nilagay ko yung affirmations na yun dun sa pampawala ng balakid subliminal. So, pwede nyo pakinggan if in case na nakaresonate kayo. Kasi for some of you, maaring meron din kayong ganitong klaseng issue na pinagdadaanan. And ito yung sinabi ko kanina na retreat, no? Parang you may want to travel with your person if in case na hindi kayo LDR, no? Kung meron kayong budget, ganyan, kumbaga parang spend some time alone with your person na pwede kayo mag-usap ng masinsinan, tapos mag-enjoy lang kayo, ganyan, para ma-rekindle din yung inyong relationship and ma-resolve yung mga issues nyo ng iyong person, okay? And of course guys, love yourself first, very important. So, kung mahal nyo yung person nyo, diba sabi ko nga palagi, kung mahal nyo yung person nyo, dapat mahal nyo rin yung sarili nyo mga kapiksi. Okay? So, wag na wag mong iti-take for granted yung person mo just because in a relationship ka. Wag na wag mong iti-take for granted yung sarili mo just because in a relationship ka. Dapat whether in a relationship ka or hindi ka in a relationship, you always put yourself first. You always love yourself. You always respect yourself. And as a consequence, people will also love you and respect you for who you are, mga kapiksi. It's a no-brainer. Whatever you give to yourself, whatever you send out, will always come back to you. So, mahalin mo yung sarili mo para mahalin ka rin ng ibang tao. Okay? Alright. So, comment down below, Sagittarius, if naka-resonate kayo, guys. Ito yung ating 2024 kapalaran for Sagittarius. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.